Hello mga ka-Shupos, at ngayon ay day 2 ng IGF at kasama natin si Sir Vlad. Hello po sa mga nanonood kay Sir. Hello po sa inyong lahat. And Sir Vlad, regarding po pala sa mga, syempre, gustong mag-alaga ng manok or maging sabungero, ano pala yung mga, yung mga parang guidelines para makahandle ng tama sa manok, Sir? Ang pinaka, talaga namin, advice namin dyan, is kailangan talaga magsimula ka ng tama. Number 1 talaga is yung bloodline na aalagaan mo. Siyempre, kailangan kumuha ka sa mga respetado mga breeder. Kailangan yung mga tested bloodlines talaga ang kukuhanin mo. Kasi sabihin na natin talaga na ang mundo ng pagsasabong may kasama talaga siyang pera di ba? May gambling side talaga siya ngayon. Although ngayon naman mas mas maganda na rin talaga ang mundo ng sabong dahil hindi na lang siya basta gambling meron na rin siyang business side katulad nitong sa expo natin. So mas maganda ngayon na ang advice ko rin talaga sa kanila, magsimula ng tama, kumuha kayo ng mga tamang mga bloodline. Pag-aralan nyo muna bago kayo bumili sa mga respetadong mga breeder, mga malalaking breeder na ganyan. Walang presyong malaki sa gusto talaga magsimula sa ganitong passion kasi isipin niyo na lang po ito sabihin na lang natin mga kasabong sa sa mundo natin, kung pupustahan na lang din natin ang manok natin, simulan na natin ng tama para maganda ang kalalabasan natin Hindi tayo mangangamba na hindi tayo paglalaban ng mga manok natin. Then sir, regarding po pala sa mga presyo, sir, ano pala yung pinakamura pag sa sabong, sir? Actually, sa pinakamataas na lang as far as I know, pwede kayo makabili ng isang manok lang na up to 200,000. Pero sa akin kasi, presyong makamasa kasi ako. Ako rin kasi naranasan ko rin na mamili ako sa ganito na nagsimula kami ng tatay kong dalawa na na pa-backyard lang din, di ba? So ako gusto ko makamasa ang presyo ko para makatulong din ako sa mga kapwa nating sabungero na gustong magsimula. Actually ako, ang benta ko ngayon is 10,000 pesos na lang. Pure brood stag yun. Pure na manok na yung makukuha nila. Tapos sa mga babae, pullets is 3,000 pesos na lang. Pure rin siya, pure blood din siya. Then sir, pag sa mga line or sa mga breed, sir, ano yung pinaka-hinahanap-hanap ng isang breeder, sir? Or ng isang sabungero, sir? Siyempre, ang usually na hinahanap sa atin is yung talagang winning line mo. Yung winning line, ibig sabihin kasi, yan ba yung mga dinadala mo sa sabungan na talagang nagpapanalo? At siyempre, yung reputation mo bilang isang breeder na nagpapanalo ka ba, nandito ka ba sa mga ganitong mga events, umi-score ka ba? So, sa akin naman, actually ako, wala naman akong sinasabi na winning line ko, kumbaga. Pero kumbaga, the record shows na rin sa mga achievements ng farm namin. At syempre yung sa mga manok ko, naiikot ko kasi siya lahat. So bali yearly, lahat ng bloodlines ko, naiikot ko, kaya na-maintain ko sila na yun ang winning line ko. Then sir, paano pala kunwari hindi sila makapunta sa mga expo kagaya nito, sir? Is saan pala yung farm nyo? Pwede po bang bubisita sa on-site, sir? Oo naman, anytime. Mag-like lang kayo sa page namin sa A. Flores Game Farm page or kumontak lang kayo sa akin sa number ko, 0949-338-4413. Yun, doon nyo ako makokontak. Tapos, ang farm visit po natin ay by schedule. Kasi ayaw naman po namin na magsabay-sabay at hindi po namin ma-accommodate lahat ng ng mga customers natin
Then sir, regarding po pala sa, syempre, mode of payment, ano pala yung mga ina-accept nyo just in case na, ayun nga, nabibili sila sir? Halos lahat naman meron na tayo. Pwedeng bank transfer, pwede ring GCash payment, pwedeng cash payment. Okay naman lahat, walang problema. Then syempre sir, para sa mga curious lang, ano pala yung mga nasa likod natin? Anong mga line to kung Okay. sakali? Sir? Ngayon, meron tayo ditong mga White Kelso, Gilmore, Carol Nesbitt Gilmore, mga White Kelso ni Sir Biboy Enriquez, at mga Ding Fairlines, mga Golden Boys. Mga usually ito mga to, mga imported na eh. Yung mga natin, mga bloodlines natin. So naman, pit tested naman din siya. Tapos meron din tayo mga John Bishop Kelsos, Ducal si Gray, ubus na eh. So hindi na rin natin mapapakita. Ayun, yun lang naman ang mga dala natin ngayon. Pero every expo naman nandito tayo at sinisikap natin na madala natin lahat ng mga bloodlines natin para ma-share. Then Sir Vlad, regarding pala sa, kunwari, natapos na tong event na to hanggang bukas, IGF, ano na yung next event na dadaluhan nyo or sasalihan nyo sir? Bali, ang pinakamalapit na event na meron tayo ngayon is yung sa Cagayan de Oro. So, bali, mga natin dyan, mga taga-Cagayan natin na mga subscriber natin, abangan po ninyo kami doon sa Cagayan CDO Expo 2025, Tapos, dito sa Manila, ang pinakamalapit na event natin is Fiestag na sa August. Then once again, thank you Sir Vlad. Ayun. Oh, sir. Thank you po. Thank you. Hello everyone, at nandito tayo sa B2B at syempre day 2 na at kasama